America is winning. Ganyan isinalarawan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw ulit sa inyong lahat mga tol. Magbibigay muli tayo ng reaksyon, komentaryo at opinyon sa mga nagaganap ngayon. Lalong-lalo na dito sa Middle East kung saan nitong nakaraang araw mga kapatid ay inatake ng Amerika at ng Israel etong Iran na kung saan mga kapatid sa unang bugso ay nasawi agad etong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon mga kapatid, may labas na ulat etong si US Defense Secretary Pete Hegseth. Ito panonoorin natin mula rito sa News 5 Everywhere. Again mga kapatid, magbibigay lang po ako ng reaksyon, komentaryo. Hindi sa akin manggagaling ang balita. Kitang-kita nyo naman mga tol, ito source natin. Sabi rito sa title, US Defense Secretary Pete Hegseth nagbigay ng update sa giyera US-Iran conflict. At ayon nga rito sa report mga tol, dito sa description, basahin natin babasahin natin mga tol Meron kasi tayo mga Pilipinong kababayan dito na ang hirap talagang paunawain no? America is winning, sabing ganon mga tol. Yan, binabasa lang natin. Ganyan isinalarawan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nitong Miyerkules, March 4, kahapon to. Ibinandera ni Hegseth na incredible at historic ang operasyon sa loob lamang ng 4 na araw mula nung iutos ito ni US President Donald Trump. Iginiit din ni Hegseth na hindi titigil ang Amerika hanggang hindi nito nakakamit ang isang decisive at without mercy na tagumpay laban sa Iran. So panoorin natin itong kanyang pahayag mga tol. We are only 4 days into this. US binida ang tagumpay ng operasyon versus Iran. And the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this. Only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Sasabihin na naman dito ng mga tao, yung mga binabalita mo, fake news. Nako, ang hirap mag-explain sa inyo. Sige, manood na lang tayo. Or at least, soon enough, they will know it. America is winning. Decisively, devastatingly, and without mercy. Under the direct command of President Trump, the War Department unleashed this operation early Saturday morning, just 4 days ago. So 4 na araw na mga kapatid ang tinatagal. Actually, kung ito'y lumabas ng Miyerkules, pang-5 araw na. No? Ganun na katagal. At sabi nga ni US President Trump, ito'y posibleng tumagal daw ng 4 hanggang 5 linggo. Ganong katagal mga tol. Well, sa umpisa lang naman talaga to pinag-uusapan Kasi kung naaalala ninyo mga tol, noong pumutok ang gera dito sa Russia at sa Ukraine, malaki ang naging impact noon mga tol. Pumalo ng halos 90 pesos. Sa ibang lugar nga 100 pesos ang presyo ng gasolina noong 2022, back 2022. Pero unti-unti naman nag-i-stabilize Ganon din mga kapatid ang inaasahang mangyayari dito nga sa pagputok ng gera dito sa Iran at Amerika at Israel. Talagang papalo, posibleng pumalo itong presyo ng gasolina, lalo pat kontrolado ngayon ng Iran etong Strait of Hormuz at hinarangan nga nila yan at nagbanta silang palulubugin, pupuntiryahin ang anumang barkong daraan dyan. Sabing ganun mga tol sa report. Which means we need to remember 2 things. First, we are only 4 days into this. Metrics are shifting, dust is settling, and more forces are arriving. It's very early. And as President Trump has said, we will take all the time we need to make sure that we succeed. Maaga pa daw, sabing ganun. Actually, hindi pa nga natin nakikita yung pagpapadala. Ewan ko kung sa ibang report, baka lumabas na sa ibang report, yung pagpapadala ng B-2 bomber, B-12 bomber. Di ba may mga ganun ng Amerika? Hindi natin alam mga tol kung gagamitin nila yan. Di ba? Ngayon kasi,
Eto, may inilabas ding ulat. Eto naman mula to sa Fox News, mga tol. Again, hindi sa akin to. Hindi ako gumawa ng video yan, mga tol. Hindi ako kumuha ng video yan, mga kapatid. Ito ay inilabas ng Department of War. Releases video showing a US submarine sinking an Iranian warship in the Indian Ocean. No, it marks the first sinking of an enemy ship by torpedo since World War II. So ito daw yung kauna-unahang ulit na pagpapalubog nila ng barko gamit ang torpedo mula pa nung ikalawang digmaang pandaigdigan. Secretary of War said saying, like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Sabing ganon, mga kapatid. So ito, panoorin natin. Ito'y galing sa Fox News at nilabas to ng Department of War, no? So ito yung barko daw ng Iran. Ayan, sumabog yung dito sa likod. Ang tumama daw dyan, torpedo. Galing sa US submarine. So maikli lang tong video to, mga kapatid. Yan. So ito yung ipinakita, no? Ipinakita lang ito ng Department of War. Sabi nga ganun, sila yung nag-release ng video. Pero sa ibang ulat, mga kapatid, meron ako nakita Mula rito sa WION, sabing ganun, Iran strikes back. Gumanti daw ang Iran. Kiniklaim ng Iran, US destroyer hit in missile strike. So pinatamaan daw ng Iran ang missile destroyer ng ang US destroyer. Yon, pinatamaan daw ng Iran. Sabi rito sa report, mga tol, ito basahin natin, ayan, nasa description. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, no, has claimed it struck a US Navy destroyer in the Indian Ocean using QADR-380N Talaya missiles in what Tehran described as a powerful retaliation for US-Israel strikes, triggering widespread fires aboard the vessel. US military sources have not confirmed the destroyer was hit, and the Pentagon has denied damage to US warship amid the ongoing war. In Tagalog, binasa lang ulit natin yan, mga tol. Sinabi ng IRGC na pinatamaan daw nila ang US Navy destroyer sa Indian Ocean gamit ang QADR-380 at ang Talaya missiles in what Tehran described na tinuturing ng Tehran na very powerful retaliation. No, sabing ganon. O pagganti, sabing ganon. Triggering widespread fires aboard the vessels at nagliyab daw yung barko ng US at iniwan daw ng mga sakay yung barko. Pero ang US military, sabing ganon, ay hindi pa kinukumpirma na tinamaan ang kanilang destroyer. At ang Pentagon, mga kapatid, ay dinedenay. No, dinedenay o pinapasinungalingan nila ang mga balita o mga report na may tinamaan daw na US warships, no, sa gitna nitong nangyayaring gera. So panoorin na lamang natin to mula rito sa WION. Iran claims it has launched a direct missile strike on a US Navy destroyer in the Indian Ocean and is now threatening to control the Strait of Hormuz. This marks one of the most dangerous maritime confrontations between Tehran and Washington in years. Here's a report. The Iran-US war is expanding dramatically into open waters. Iran claims to have carried out a powerful strike on a US Navy destroyer operating deep in the Indian Ocean. It marks a major escalation in the ongoing confrontation. The attack allegedly took place roughly 650 kilometers from Iran's coastline. So dito daw nangyari yung pagpuntirya ng Iran sa warship ng US. Yan, US destroyer hit by Iran. So dito daw part na yun. While the American vessel was reportedly refueling from a support tanker. IRGC claims it used Ghadar 380 medium-range ballistic missiles along with Talaya strategic cruise missiles to carry out the long-distance strike. The Ghadar missile, designed for precision strikes, is believed to have a range of up to 2,000 kilometers.
The improved variant of the Shabad 3 is capable of reaching most of Western Asia and parts of Europe. The Talaya cruise missile, with an estimated reach of about 1,000 kilometers, is described by Iranian sources as capable of adjusting its target mid-flight. Ooh. Iranian state media says the impact caused extensive fires aboard both the destroyers and the accompanying tanker. However, the U.S. military has neither confirmed any damage or verified the Iranian claims. Tehran claims its missile and drone attacks against U.S. naval assets and military headquarters in Bahrain have forced the USS Abraham Lincoln aircraft carrier to flee towards the southern Indian Ocean. Iran calls the strike a part of its ongoing retaliatory campaign, Operation True Promise 4, the one it launched in response to recent Israeli-US actions against Iranian leadership. Well, kung tinamaan talaga at sooner or later malalaman din naman natin kung ano yung totoo eh. Kasi sinasabi nga ng Iran na tinamaan daw nila etong US destroyer pero hindi pa yan kinukumpirma ng Amerika at dinedenay nila na meron silang mga barko na tinamaan, no? Mas maganda kung maglalabas din ng Iran ng video katulad nung ginawa nung US, naglabas sila ng video. Pero again, kahit walang video, hindi naman madedenay yan eh. Kasi matatapos din yan mga tol at malalaman din naman talaga kung tinamaan o hindi. No? So eto mga kapatid, nagbibigay lang po tayo ng reaction and commentary. Bahala kayo kung ano yung gusto ninyong paniwalaan. Basta tayo hindi nag-iimbento ng balita. Kumbaga, nanonood lang tayo ng balita. Gusto ko lang ulit linawin yan sa ating mga kababayan na magpahanggang ngayon, hindi pa rin nauunawaan ang pagkakaiba ng nagbabalita at nanonood ng balita. Alright, so hanggang sa muli, ako pa rin po si Shobal D. Peace out.